Tumaas yung dugo ko. 2 years po ako, 5 months na po dito. Sabi, hindi pa ako nila dinadalaw. So, buhat nung kayo po ay nakulong dito, hindi kayo dinalaw. Hindi po. May magulang pa po ba kayo? Wala na po. Patay na po. Nakakausap nyo pa po ba yung mga kapatid nyo? O pamangkin sa Facebook? Yung di po mag-lockdown po, sir. Hindi na po. Hindi ko na po nakausap. So wala tayong paraan para malaman kung gusto nila kayong dalawin o kung nasaan sila. Sabi po nila, wala daw silang pamasahe. Wala. Kasi tumaas na po yung sa gasolina po. Sabi niya, maghintay ka na lang po. Kailan pa? Kung atakin ako dito sa high blood, hindi niyo alam. Alam mo na mainit. Tumaas yung dugo ko, yung 140 over 1, kinabahan na po ako. Gusto ko lang padalawin. Hindi ko na sila nakita eh. Ano lang po ako sir, nabintang na lang po ako sa kasa ko eh. Dinamay po ako nila. Wala po akong kasalanan. Sana, pupunta nilang sila dito sa akin para malaman nila po sa akin na nangyari sa akin dito. Hindi naman nila alam na nangyari. Kasi pagkaparidin po sir, tumaas talaga dugo ko, kinabahan po ako, baka naman maano po ako, hindi alam. Walang panglunas na gamot agad-agad. Gusto ko padalawin ako sila talaga sir. Last na kong kausap, yung pag-Lunis, yun, mga 15 yata yung April. Nagsabi sila sa akin na walang talaga, walang. Dito, di kami makaano sir, walang kami dito, wala nga kami kinain dito. Pasensya kami. Tumaas kasi yung dugo ko, baka naman anong mangyari na ako dito sa kulungan, hindi ninyo alam. Bibigyan niyo ako ng kahit gamot. Hihingi na lang kayo sa center, sabi ko po sa kanila, sir. Hanggang ngayon, katapusan na lang po, wala namang pakiramit, walang report sila sa akin na ganito ganyan. Bali po ako sa 10 taon na nangungulit pero kapuan lang. Ilang taon po? 10 10. taon, hindi po kayo dinadalaw. Nakakausap nyo po ba pamilya nyo? May bali po na hindi po ng tulong sa mga kababayan ko rin sa jail na malayo po sa barangay namin. Humihingi lang po ng berang kapalit ko pero hindi ko po alam kung hindi ko nakakapa. Walang dahilan po na. Hindi ko po alam. Sir, maaari po ba ninyo lakasan ng konti? Hindi ko po alam kung anong dahilan ng kapalit ko, matayo niya yung bigay. Yung number na yun, hindi ko. Para kumakausap sila. Ngayon po ako may hearing po ako sa June 3. Formulation na po ako, hindi ko po alam kung anong magiging hapon ko. Kung lalaya po ako, o mamamuntin ko. Siya na lang po ba ang pamilya ninyo? Bali, may kapatid pa po ako. May nanay pa rin po, kaya alam mo yung nanay ko, ayaw ko na pong kadalawin sa akin. Kasi po matanda na. Yung nanay nyo? Ilang taon na po ang nanay nyo? Baka po ngayon, sa 60 plus pa po. Baka maaari pa naman kaya pa. Hindi ko po alam. Baka yun ang makumbinsi natin. Baka wala lang talagang pera na pampunta dito. Hindi naman po alam kung anong negosyo o guminawa o wala po talaga. Hindi ko po alam. So 10 taon kayo nandito. Tapos nandyan lang. Tapos po hindi kayo dinadalaw. Yung ano po na yun, ay nakakatampo po. Pero ayun, hindi ko po alam kung gustong ibigay ko yun. Sa tingin niyo po sir, anong dahilan? Hindi ko po alam. Kasi yung sabi lang po sa akin ng kababayan ko rito, dadalaw na lang po sila. Pero matagal na po yun na nagsasabi sa akin hanggang ngayon, hindi ko dumadalaw. Kasi sa 8 buwan po na simula po naman nakakulong po ako ng siguro po. Isang bis ko lang po nakasama yung pamilya ko, yung isa ko po naman. Nakita po yung anak ko na 1 taon pa lang, 57 buwan. Gusto ko nga po sana na makadalaw. Dahil gusto ko lang dumalaw dito kasi nga lang po yung taga po pumasahe sa layo naman po dito.
No, malayo po talaga ang Mindoro. Kasi Gustong gusto po nilang dumala po dito kasi nga lang talaga wala pong Ang gusto ko po ay makadalaw po ang aking asawa ngayon po kahit po September po. September. Po, kaya mahirap po sa amin at mahal po ang pamasahe. Pagdadalaw po, malayo po yung sa amin. Oo. Ng inyong Anak po, sabi ko po. tatay. Sabi ko lang po ang nakasama sa bahay ay. Dahil siya na lang po ang kasama nyo. Sabi ko, makadalaw na lang din sa akin. Siya na lang po ba ang pamilya nyo? Pag may mga kapatid po ako, malayo po yung mga nasa may mga pamilya na rin po. Tapos din po yung pangangailangan. Asawa? Wala po. Wala po. So, nakakausap nyo, may paraan kayong makontak ang tatay ninyo. Wala siya lang po. Wala pong hit. Hindi po mawala yung tatay ng hit po. E paano po natin siya mahahanap o makukontak? Saan po? Kami kapatid po ako may hit po na nasa Manila po. Sa pamamagitan niya. Ano po? Yung asawa ko ay PWD, hindi po makakapunta po rito. Dahil po mahirapan po pagpunta rito. Ano po ulit? Sorry, ang asawa po Hindi po nakakapagsalita. ang asawa po ninyo ay PWD. Opo. So, Mahirapan pumunta po. hindi po siya nakakapagsalita. Sa paanong paraan po natin siya makukumbinsi na Ang kuya na lang po niya. ang kuya niya? Opo. So kung sakali po ay kakausapin ninyo yung kanyang kuya na samahan. Opo. Abot po sa sana po sa dalaw, sir. Ano po sir? Lapit po kayo sir. Sa dalaw po. Yung maaari Dalaw. po. Gusto ko sana lang nilang bumisita dito sa akin kaso lang po kulang po sa kawalan kapos po sa para makadalaw. Kulang sa pamasahe. Ayan. Pamasahe. Ay, gusto ko po sana yung madalaw po ng aking tiyahin. Kung anong tiyahin na lang po ang meron ako. Kung ng mga kapatid ko ay nagtatrabaho sa Cavite. Hindi po naman alam yung paparat ko. Siguro nung ako po ay makulong, bata pa, halos po ay pa 2 months pa lang siya nung ako ay makulong. Ay siguro nagkaroon ng kaunting tampo sa akin yung kanyang dati kong asawa, pero ngayon po kami hiwalay na. Pero nakakausap po naman po sa pamamagitan ng video call. Ay ang sa akin naman po ay siyempre ang isang ama ay gusto din pong mayakap yung kanyang anak para tapos yung pong konting kinikita ko din po dito sa mga paglinis-linis po dito sa jail ay naibigay-bigay ko, pero kulang at kulang pa po din. Ay gusto ko po siyang papunta rito sa dito sa jail na ito. Gawa po nung ako dinalaw niya ay 2023 pa po niya ako dito pinuntahan ay tapos po nung ako tinatawagan ay hindi na po sa akin siya nasagot. Ang tanging nakukuha ko na lang po ay sa messenger ko na lang po siya nakuha, tapos nag-send na lang po siya sa akin ng picture yung kanyang magulang, yung kanyang dati kong asawa, Yung nanay. yung nanay po. Hindi ko man lang po nayakap yung aking asawa at yung aking mga anak. Sabi ko sana sila Makita po makita, mayakap man lang. Dahil po sa kakulangan din ng budget na yun nga po yung pinag-uusapan namin ng asawa ko bago ako ilipat dito na baka hindi na daw po niya ako madadalaw dito dahil sobrang layo. So sir, ano pong may tutulong ko naman sa inyo? Lumapit po ako sa inyo, sir. Gawa ng gusto lang pong humingi ng tulong sa financial naman po. Gawa ng yun pong kumbaga yung nagkukuhan po ako dito sa bigas din na akong maibigay. Ano po sir? Doon po sa bigas. Bigas. Gawa ng po, simula po ako nung makalong dito ay para pong baliktad ng pangyayari. Gawa ng, imbis na sila po nagpapadala sa akin, ako po ang tumutulong sa kanila para at ako po ay mayroong 2 anak at Ay baka po pwede nadalaw po ako ng tatay ko. Ay wala po siyang kakaya na dalawin ako dito. Yung isang gawin po lang yun po yung malaking bagay po yung binibigay din yung sasako sa aming pamilya. Ay humingi po din po ako ng mga makakuha po yung makatulong po sa akin. Sa akin yung mag-ina. Dahil po ako yung kasawa, text-text ako wala ng trabaho. Pa-extra ang misis nyo. So, ay para po sa akin, ay po, ang lapit din sa amin ang malaking bagay na tulong ay napakalaking bagay po sa amin. Sa akin yung mag-ina. At nakakadalaw naman po sa inyo.
Kasi lang yun, totoo po na dumala sa akin ay December 25. 2025. 24 po sir, Pasko. Hindi na po na ulit. Kaya po lang, naintindihan ko po na kaya po lang nag-aaral ko yung aking ama, mga anak ata. Ay, sayang po ito masahe sir. Sir, ano naman pong nais nyo sanang tugunan natin? Kung sanang makita po yung aking tatay at kapatid. So mga kaibigan, mga kababayan, mga kamab, gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung aking mumunting libangan, yung bagay po na pwedeng magpasaya din sa akin, hindi lang doon sa mga taong mapagbibigyan nito. Pero ito po yung walang kabagay-bagay kung tutuusin, pero gusto ko lang pakita sa inyo na ito po ay hygiene kit, kung makikita ninyo yan, hygiene kit po yan. So parang bakit ganyan lang, di ba? So parang ganyan lang. Walang kabagay-bagay mga kaibigan, walang ano yan, walang bilang, pero ito po yung nagpapasaya sa akin kasi yung mga tao pong makakatanggap nito ay hindi po normal na nakakatanggap ng ganitong klaseng mga pangangailangan, So ito ay kanilang mga hygiene kit, at ito po ay tinatanggap ng mga PDL. Yung mga PDL po na mga wala pong kaya sa buhay, yung mga kinakalimutan na po ng kanilang sariling pamilya, hindi na dinadalaw, hindi na po nakakabili ng mga ganitong kaliliit na bagay. So hindi po ako nagpo-promote ng awa para sa kanila or whatsoever na parang gino-glorify ko sila or kumbaga pinapahalagahan. Ang sinasabi ko lang po ay sila po yung mga tao din po, mga tao pa rin po sila. Hindi po natin masabi kung totoong sila may pagkakasala, yung iba sa kanila ay wala, na nakulong lang, at sadya pong yung iba ay kinalimutan na ng pamilya at yung iba naman po hindi kayang dalawin ng pamilya dahil sa hirap ng buhay. So marami pong kwento doon na talagang kinalimutan na ng pamilya, at yung iba naman po ay nag-asawa na ng iba, yung mga kanilang mga asawa, at yung iba po talaga ay hindi po kayang yung simpleng pamasahe lang po ay hindi po kayang dumalaw. So wala pong dalaw sa kanila. So therefore meron pong budget ng gobyerno para naman po sa mga pagkain, pero hindi naman po ganun sa pagdating po sa hygiene kit. So ito po yung kaligayahan ko na minsan hindi naman kailangang i-flex, pero kaligayahan po ito and kung pwede lang na lahat talaga ng bawat sulok ng mga kakosa natin sa buong kapuluan ay mabigyan natin, pero syempre meron lang po tayong limitadong budget. So ipapakita ko po sa inyo at ipaparinig ko po sa inyo yung kanilang mga kwento.